Good morning po, good morning mga kababayan. Grabe itong ginawa ni Marcoleta. Sinungal-ngal niya po at binira po itong dalawang nagmamagaling na si Carpio at si De Lima. Tungkol po dito sa impeachment ni Inday Sara. Kasi nga po, sinasabi kasi ng dalawa na parang sumosobra daw ang Korte Suprema at hindi na daw tama ang kanilang ginagawa. Sabi ni Carpio, pati rin daw ang itong si De Lima, sobrang binira din ang Korte Suprema na tila hindi nila nirerespeto ang ginagawang hakbangin ng mataas na hukuman, mga kababayan. Dahil nga po, nangihingi po ng paliwanag ang korte na pinakamataas dito sa mga congressman tungkol dito sa naging proseso ng impeachment ni Sara Duterte. Ngayon, itong kampo ni De Lima, talagang ang dami nilang sinasabi, mga kababayan, na tila para daw nangihimasok ang Korte Suprema, mukhang hawak daw ng mga Duterte, tila sobra na, lumalampas na sa guhit. Kaya ang Korte Suprema, inutos ng mga prosecutors dito sa Department of Justice na i-convict ulit si De Lima at si Ronnie Dayan tungkol po dito sa naging kaso nila sa droga, mga kababayan, sa New Bilibid Prison yata ito. At nakulong ito ng 7 years. Nakalaya po ito, mga kababayan, nung si BBM na po ang naging Pangulo. Ngayon, mga kababayan, pinapakulong ulit ng Korte Suprema. Ngayon, mga kababayan, binakbakan sila ni Marcoleta. Ito na po, mga kababayan, magugulat kayo. Talagang binulgar ni Marcoleta itong sekreto ng dalawa. Bakit kailangan nilang sundin ang Korte Suprema? Kailangan nilang sumunod kahit anong mangyari, mga kababayan. Parang pinapakita kasi ng dalawa na parang mas magaling sila. Mga kababayan, ito na po, hindi ko napapatagalin pa. Nagkwento lang ako para malaman nyo po yung mga naging issue, bakit babakbakan ni Marcoleta itong dalawang ito, si Carpio at si De Lima, na talagang sumobra na din sa sobrang talino. Akala nila sila na yung magagaling at sila na yung kailangang pakinggan at wala nang hindi na kailangang sumali ang Korte Suprema. Hayaan na lang daw sila. Bakit pumapasok pa daw ang Korte Suprema na ito? Parang sinasabi, hoy, wag na kayo makialam, kami na ang nakakaalam dito. Parang ganun, mga kababayan. Ito na po si Marcoleta. Marami nag-request itong balikan natin yung hinihingi ng paliwanag ng Supreme Court, kataas-taasang hukuman, sa Kamara de Representante, Nelson. Ito'y tinalakay natin noong nakaraang Biyernes. Diba? Sa halos lahat ng mga social media ay nag-viral po ito at pinick up na napakaraming mga influencers, Nelson. Kasi bagong-bago, umuusok pa, kalalabas lang ng Supreme Court. Isang minuto pa lang ata nung binabanggit natin, ano ha? Hindi pa natutuyo ang tinta. Oo. Hindi paliwanag ang hinihingi ng Korte Suprema. Pero dyan pala siya, humihingi siya ng impormasyon. Sapagkat merong dalawang nakabinbin na petition sa kanila at sabi, para tulungan nyo kami, ma-resolve ito, ibigay niyo sa amin ang mga sumusunod. 10 items yun. Di ba? Mga detalye. Diniscuss natin ito, pero dahil sa marami po yung nagtatanong, ni-require po ng Korte Suprema ang House of Representatives at saka yung Senado na ibigay ang 10 impormasyon na kanilang inihingi. Isa-isahin natin, Sen. Hindi, wala na tayong panahon. Pero ang masasabi ko lang, yung mga salient points na lang na gusto niyo palutangin, Sen. Ang masasabi ko lang, dito pa lamang sa kauna-unahang hinihingi ng Korte Suprema, magkakaalaman na ito. Yung una kasi, yung letter A, the status of the first 3 complaints filed by the private citizens. Bakit importante ito para sa akin? Kahit ito na lang.
dito na tayo magtapos. Alalahanin po ninyo na 3 impeachment complaints po ang naunang i-file ng magkakaibang grupo bago isulong ng House of Representatives yung pang-apat. Yes po. So yung unang 3, December 2, nung i-file, yung pangalawa, December 4, at sinundan ng December 19, Opo. 2024. Yes. Pagkatapos, February 5, isinulong yung pinirmahan ng halos 215 members of the House of Representatives. Tinatanong ngayon dito sa Korte Suprema, sabi niya, under oath, Okay. Opo. ano ang estado ng unang 3? Mahihirapan sila rito. Ano, kung estado, Sen, ano bang dapat na sabihin? Estado ng isang impeachment complaint, kung active or non-active or ano po? Hindi, bahala File. sila. Estado ang pinag-uusapan. Basta kailangan sumagot sila under oath. Ayun nga, parang hirap nga akong sabihin. Sapagkat tinulugan nila ito eh. Hindi naman lang pwede sabihin, under oath. To the Supreme Court, sabi niya halimbawa, Your Honors, with all due respect. Ma, miss ko na. Ayan mga kababayan. Talagang nako, mabubuljak si De Lima dito. Sinasabi ko na sa inyo mga kababayan, bungad pa lang binuljak na ni Marcoleta. Diyos ko Lord, ano ang magiging resback ni De Lima dito pagka napanood ito mga kababayan? Hindi kaya ni De Lima ito. Hindi kaya ng utak ni De Lima ito mga kababayan. Marcoleta ba naman? At Carpio. Nako po, mga kababayan, eto na. Nako, eto na mga kababayan. Itutuloy na natin ang pangbuljak ni Marcoleta sa dalawa. Para kasing sinasabi ng dalawa, wag nang makialam ang Korte Suprema Yung 3 impeachment Ay, complaint. Hindi po pwede. Grasya. Oo, yari tayo doon. Kasi paano mong palilitawin ang estado nito? Wala nga nangyari. Yung pang-apat ang dinala ron February 5. December 2, December 4, December 19. Tinatanong kayo ngayon, ano bang estado ng unang impeachment complaints na ipinail? Opo. Paano mo sasagutin? Paano nila sasagutin? Sumagot ang kasi sapagkat ito nakadirekta sa 2 kapulungan. Kamara, Senado. Yes. Tama yung sagot ng Senado Oo. Sumagot ang Senado, sabi niya, Respondent Senate manifest that it lacks sufficient knowledge or information on the matter stated under items A to K. Ito yung 10 Wala nang kinalaman ng dito Puro sa House. Status of the first 3 complaints, walang kinalamanan ng Senado rito. Wala po kami, tama yung sagot ng Senado Wala po kaming nalalaman Tinuro kasi lahat. hinihingi po nyo sa amin. Opo. Ang katotohanan, karamihan po ng hinihingi po ninyo, hiningi din po namin sa kanila. Yun nga. At wala rin naibigay. Ito, paano mo sasabihin? Ano ang status ng 3 complaints? Dito pa lang. Kapag hindi mo nasagot ito, Yung naunang 3 yung tinutukoy niya saan bakit ganito? Bakit ganito yung tanong niya? Sapagkat alalahanin mo, merong proseso kung paano mo i-dispose ang isang impeachment complaint. Yes po. Alalahanin din ninyo na, sabi nga nila, there is only 1 impeachment proceedings per year. Per year. Ngayon, sabi niya, proceedings po naman, hindi naman complaint ang pinag-uusapan. Kaya nga hindi natuloy sa proceedings dahil hindi mo ginalaw, dahil tinulugan mo. Kasi kung sa December 2, ginalaw mo na yon, natuloy ang proceedings, yun na yon. Ibig sabihin, hindi ka kukuha ng iba pa. So walang kinalaman, kasi February 5, so teka muna, isa lang na proceedings, hinold mo yung proceedings, tinulugan mo, pinlano mo na patulugin, para sa ganun yung 4th, sa inaakala mo, napapayagan. Ayun. Kaya pinalo mo ng February 5. Dito magkakaala. Dito pa lang sa letter A, Hirap na magkakaala. sagutin, May 10 lahat yan. Kapag pinilit nila ito, nandun na ako sa Senate by, di ba, yung unang bakbakan dito. Ako ang magpapatunay kung ano yung status nito. Anong 3? Hindi ko muna sasabihin yun, secret. Naku. Di ba? Nako mga kababayan, dito na. Grabe ang ginawa ni Marcoleta, napakagaling na hakbang ito. Talagang iiyak si De Lima dito mga kababayan at si Carpio.
na talagang may pa-secret pa si Marcoleta, parang panggulat ito mga kababayan. Nako, hindi kakayanin ng dalawang ito. Grabe si Marcoleta, napakagaling. Hindi kakayanin ng utak ng dalawang ito. Grabe si Marcoleta. Talagang buti nanalo ito. Gusto mo? Oh, nako. Ayaw nyo sabihin kung ano estado, ako magsasabi kung ano estado. Di ba? Yun na lang muna. Pero sa Senado niyo na po sasabihin. Totoo naman eh. Hawak mo naman ng record. Alalahanin nyo, congressman ako dati. Oo nga po, no? Oo nga. Grabe yan. Hawak ko lahat, meron din akong kopya niyan. Nako Ang po. mabigat dyan, pag kada sagot nila, under oath, may panunumpa sila eh. Under oath ito. Nako po. Ano yan, kapag ka hindi niyo po. Pagka sinagot mo ng ganito at mali, under oath ka. Nako. Makukontempt ka. Contempt yan. Nako, makukulong pala ang mga ito. Makukulong ang mga congressman na... Nako, yung mga pumirma makukulong. Grabe yan, mga kababayan. Kulong mo yan. Senator Judge ako, di ba? Kung Nako. matutuloy. Ayan Kung na. matutuloy. Opo. Hindi, pero teka lang, Sen. Eh, Meron... di ba kanina, Opo. papakit ako rito, yung isang mga rami reporter dito, Opo. yung puro impeachment. Sabi ko, teka muna, anong impeachment ang pinag-uusapan natin? Nako. Ayan na. Alam niyo, Sen, in fairness, marami na po ngayon ang nagma-mind conditioning. Dito mga kababayan, kasi itong mga congressman, dinidictate na at meron ng petsa yung impeachment trial. Eh sinabi ni Marcoleta, teka lang, bubuljakin ko muna kayo. Anong pinagsasasabi nyo na meron ng date yan? Nako, babanatan ni Marcoleta ngayon. Sa Kamara, sa Senado, na para baga may timetable na nasa, di ba? August po. Diyos May ko, August Lord. 4. Hindi niya matutuloy ng July 28, 29, marami kami hearing eh. August 4. Malamang August 4 yan. Magkakaalaman kami at yan ay sisimulan na ng Senado ang impeachment proceedings. Proceedings na po ang binabanggit sa Anong araw? Nako po. August 4 daw po. Ang ina-expect nila na masisimulan ang impeachment proceedings. Eh sabi ng mga Amerikano, what the hell are you talking about? Ayun na mga kababayan. What the hell are you talking about? Sabi ng mga Amerikano. So sinabi ni Marcoleta, teka lang, bubuljakin muna kayo. Mga bobo kayo, parang ganun mga kababayan eh. Eh si Marcoleta kasi may hawak siyang mga ebidensya dito eh. Diyos ko Lord. Nako, nasungal-ngal ang mga congressman dito. Nako, iiyak si Dilima dito mga kababayan pag walang naganap na impeachment trial. Ayun lang. Sabi nga nung AI, it's a strong word. Kaya pinali mo ng February 5. Wala po kami, tama yung sagot ng Senado eh. Wala po kaming nalalaman Tinuro kasi lahat. hinihingi po nyo sa amin. Opo. Ang katotohanan, karamihan po ng hinihingi po ninyo, hiningi din po namin sa kanila. Ayun nga. At wala rin naibigay. Ito pa, paano mo sasabihin? Ano ang status ng tatlong complaints? Dito pa lang. Kapag hindi mo nasagot ito, Yung naunang tatlo yung tinutukoy niya saan, bakit ganito? Bakit ganito yung tanong niya? Sapagkat alalahanin mo, merong proseso kung paano mo i-dispose ang isang impeachment complaint. Yes po, Alalahanin din ninyo na, sabi nga nila, there is only one impeachment proceedings per year. Per year. Ngayon, sabi niya, proceedings po naman, hindi naman complaint ang pinag-uusapan. Kaya nga hindi natuloy sa proceedings na hindi mo ginalaw dahil tinulugan mo. Kasi kung sa December 2, ginalaw mo na yon, natuloy ang proceedings, yun na yon. Ibig sabihin, hindi ka kukuha ng iba pa. So walang kinalaman, kasi February 5, so teka muna, isa lang na proceedings, Opo. hinold mo yung proceedings, tinulugan mo, pinlano mo na patulugin, para sa ganun yung fourth, sa inaakala mo, napapayagan. Ayun. Kaya pinali mo ng February 5. Ayan na. Dito magkakala. Dito pa lang sa letter A Ang hirap na magkakaalam. sagutin. Nako po. May 10 lahat yan. Kapag pinilit Ayan na. nila ito, Opo. nandun na ako sa Senate by, di ba, yung unang Ito na bakbakan mga dito. kababayan. Ako ang magpapatunay kung ano yung status nito. Nako po. Anong tatlo? Hindi ko muna sasabihin yun, secret. Ito na. Naku. Di ba? Oho. Gusto mo? Naku. Ayaw nyo sabihin kung ano yung estado, ako magsasabi kung ano yung estado. Di ba? Yun na lang muna. Pero sa Senado niyo na po sasabihin. Totoo naman eh. Ayan Hawak na. ko naman ng record. Alalahanin nyo, congressman ako dati. Oo, Nako nga po. no? Oo nga. Oo. Oho.
Hawak ko lahat, meron din akong kopya niyan. Ayun Ang na. mabigat dyan, pag kada sagot nila, under oath, may panunumpa sila eh. Under oath Alaka. ito. Ano yan, kapag ka hindi nyo po. Pagka sinagot mo ng ganito at mali, under oath ka. Nako. Ayun na. Nakukontempt ka. Oh, contempt Grabe. yan, may kulong mo yan. Senator Kulong. Judge ako, di ba? Kung matutuloy. Naku, makukulong pala mga Matutuloy. congressman. na- Opo. Hindi, pero teka lang, Sen. Eh, Meron... di ba kanina, Opo. mapakita ko rito, yung isang mga rami reporter dito, Opo. yung puro impeachment. Sabi ko, teka muna, anong impeachment ang pinag-uusapan natin? Naku. Oh. Naku. Alam niyo, Sen, in fairness, marami na po ngayon ang nagma-mind conditioning. This is for those who own the road. Tindi ni Marcoleta, mga kababayan. Naku po, nag-iiyakan na yung mga dilawan dito. Mga loyalistang pulangaw. Naku po, mga kababayan. Hindi nila kakayanin si Marcoleta, napakatalino. Naku po, mga kababayan. Sinasabi ko sa inyo, pag si Marcoleta nagsabi, para kayong bumangga sa pader. Ang galing ni Marcoleta, mga kababayan. Hindi kakayanin ng mga utak ng mga kalaban ito. Diyos ko Lord, mga kababayan. Yari ang mga pulangaw, mga dilawan dito na nagmamagaling, mga kababayan. Yari kayo kay Marcoleta. Todas ang mga utak nyo kay Marcoleta. Sa Senado, na para baga may timetable na, nasa, di ba? August 4. May August 4. Hindi niya matutuloy ng July 28, 29. Marami kami hearing eh. August 4. Malamang August 4 yan. Magkakaalaman kami at sisimula na ng Senado ang impeachment proceedings. Proceedings na po ang binabanggit sa Anong araw? August 4 daw po. Ang ina-expect nila na masisimulan ang impeachment proceedings. Eh sabi ng mga Amerikano, what the hell are you talking about? Ayun lang. Yun lang. Sabi nga nung AI, it's a strong word. Preposterous. Grabe. Preposterous. Di ba? It's a May strong word. Amerikano nagsabi, what the hell are you talking about? Doon tayo magsimula, yung salitang yun. Ayun, aha. Hindi mo po pwede naman basta na lang bumuha ka ng August 4. Teka muna. Paano napunta ron? Oho. Kasi yun na po, Sen, ang halos, well, sa social media, sa balita, na para bagang ang binibigyan ng daan ay matutuloy talaga. At lalo pa may survey ngayon. May lumabas na survey na marami daw pong Pilipino ang nagsasabing gusto nilang marinig ang paliwanag ni VP Inday Sara sa impeachment complaint. Sabi ng survey. Yes po. Meron mo palang naniniwala sa survey, Jen? Ako number 32 ako sa survey. Oh. Ha? Oho. Hindi ba pinag-usapan na natin, kayo pong mga survey companies, you will do well in doing surveys on Philippine products. Oho. Yung ginawa ko ng example ito. Ito talagang magagawa nila ito. And I think they have competence to do it. Tama Magsimula tayo sa Ayan mga kababayan, binabalaan po ni Marcoleta itong mga kasangkot ng mga buhaya, itong mga survey firm na umayos-ayos kayo kasi pag hindi kayo umayos, malamang ipapatawag kayo at iimbestigahan kayo kasi ang mga ito mga kababayan, nababayaran, mind conditioning. Tignan yung ginawa kay Marcoleta, sabi nila number last to last daw. Number 35, number 48, number 99. Yun. Hinakot ni Marcoleta ang boto. Landslide. Muntik maging number 1 ito. Ngayon, matotodas itong mga kakampi ng mga buhaya ng mga survey firm na ito. bagong isda. Bago. Merong bagong munamon na pinoproduce sa Pangasinan. Yun na po, Sen, ang halos, well, sa social media, sa balita, na para bagang ang binibigyan ng daan ay matutuloy talaga. At lalo pa may survey ngayon. May lumabas na survey na marami daw pong Pilipino ang nagsasabing gusto nilang marinig ang paliwanag ni VP Inday Sara sa impeachment complaint. Sabi ng survey. Yes po. Meron mo palang naniniwala sa survey, Jen? Ako number 32 ako sa survey. Ha? Oho. Hindi ba pinag-usapan na natin, kayo pong mga survey companies, you will do well in doing surveys on Philippine products. Oho. Yung ginawa ko ng example ito. Ito talagang magagawa nila ito. And I think they have competence to do it.
Tama Magsimula tayo sa bagong isda. Bago. Merong bagong munamon na pinoproduce sa Pangasinan. Pangasinan yan. Okay. Opo, sarap niyan. May bagong balayan. Sa Batangas. Batangas. Opo. Merong bagong napada sa La Union. Ayan, ako. O kalamansi mag-survey kayong lahat kung sino yung mas gustong kainin ng Pilipino dito sa tatlong bagoong. Anong klase ng bagoong? na ginagawa. Yan na lang kayo. Pero para pakialaman pa ninyo kung ano yung naisip ng tao, political matters, wala na pong naniniwala sa inyo. Number 32 po ako. Ipinamukha po ninyo sa mga botante natin na hindi ako lalagpas sa 22. Oho. Ito yung bracket ko eh. From 32 hanggang 22 lang ako. Opo. Hindi po ba ganun ang ginawa nyo? Mawalang galang na po sa inyo. Kayo po mga dakilang gumagawa ng survey, wala na pong naniniwala sa inyo. At kapag ka po ipinilit ninyo, baka magkita tayo sa Blue Ribbon Committee. Ayun Huwag po ninyong ipipilit ang Ayan isang na. bagay na hindi na pinaniniwalaan ng tao. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Nako, mabigat nga yan, Sen. Mabigat ano? yan. Pero teka lang, Sen. Tsaka Exhibit A. Opo, kayo ang unang ebidensya. Buhay na saksi. Hindi, kasi merong isang senador. Ano, Sen? Ayan na. Pinaiinit mo na naman ako. Hindi. Ito. Dilima na yan. Ito, lalamig na ulo nyo lalamig ito. nyo rito. Initin mo na Opo, na. opo. Ito yung gawain nitong dalawang ito eh. Ito, Sen. Patapos na tayo. Oh. Ito, lalamig ulo nyo Lalamig dito. nyo dito. Ito na. Sige, Meron po Lalamig. Lalamig. Meron Lalamig. kasi, Lalamig. yes Sige. po. Palamigin mo na. Meron kasing isang bagong kongresistang Ayun bagong na. halal. Ayan. Dating senadora, dating DOJ secretary. Aha. Ang sabi niya, sobra naman yung kataas-taas ang hukuman na yan. Overreach. Overreach saan niya? Grabe makapag-utos. With all due respect. Bakit pinakialaman? Bakit pa niya pinakikilaman yung mga bagay na yan? Oo, yan ang Abogado impeachment. po ito, ha? Oo. Dating DOJ secretary. Dapat yan sa Senado lang. At ngayon, naging, parang akala niya yata sapagkat siya naging kongresista ngayon, pwede na niyang questionin ang kataas-taasang hukuman, Sen. Lumambig ba ulo nyo, Sen? Oh. Lumamig ang ulo mo. Kasi natuwa ako. Yun po, di ba? Pero Akala nyo mauuto nyo. Hindi po, ang akin po, ang punto ko dito, Sen, para sa isang senadora, dating DOJ secretary, dapat pa niyang sabi Abogado. ko nga, hindi ako pangkaraniwang mamamayan lang, hindi ako maglalakas loob para sabihin ko yan Patawarin nyo na siya. hukuman. Patawarin nyo na. Alam nyo, ang pagpapatawad, alam nyo naman, nasa Biblia yan. Aha. Mas lalo kayong magiging dakila Oho. kapag kayo nagpatawad. Lalong-lalo na sa mga nadidimla ng isip. Di ba? Magpatawaran tayo. Siya yung nagkaroon ng overreach. Pinagagano ko po kasi yung ngipin sa ngipin. O yan, mga kababayan. O, kita nyo? Grabe si Marcoleta, ano? Patawarin na lang daw si De Lima. Na patawarin siya sa mga ginagawa niya. Kasi hindi alam yung mga ginagawa. Nako po mga kababayan, binuljak na naman ni Marcoleta. Kasi naman itong si De Lima, ngak-ngak ng ngak-ngak. Ngayon, pinag-utos tuloy ng mga prosecutors ng Department of Justice na ilagay ulit sa kulungan si De Lima. Nako po mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Kaya magkomento po kayo sa mga comment section natin. Pa-like at pa-share po tayo mga kababayan. Mas maraming mas maganda. Tama ba ang ginagawa ni De Lima na pagkontra sa Korte Suprema? Mga kababayan? Kaya nabuljak na naman ni Marcoleta ito. Kaya yan lamang po ang aking bahagi mga kababayan. Ako po ang inyong lingkod na si The Wonder sa Philippines. Masaya na po ako na i-like nyo, i-share nyo, i-subscribe nyo po ang ating YouTube channel sa lahat po ng mga kababayan natin sa abroad na OFW, lahat ng mga inaabot ng ating video. Maraming salamat po. At sa mga kapatid po sa buong mundo, mabuhay po. Suportahan po natin ang lahat ng mga hakbangin ni Caro Dante Marcoleta na isusulong at talagang papantayin ang batas at kukuyugin at ikukulong ang mga kurakot. Mga kababayan, lalong-lalo na po dito sa impeachment ni Inday Sara na inuusig talaga nila. Sa salang wala namang kasalanan ito. Ginawan na lang nila ng mga gawa-gawang kaso ito.
Kaya tuloy, buti na lang nanalo itong si Marcoleta pag wala ito, mga kababayan. Hindi tayo makakatikim ng pantay na pagtingin ng batas. Kaya mga kababayan, salamat po. Mabuhay po ang lahat. Sana makauwi pa si Tatay Digong at itong si Sara Duterte malusutan niya po itong kaso na ito para sa 2028 alam na. Kasi nakikita ko sa aking pangitain si Sara Duterte ay magiging pangulo. Yan yung pangitain ko ha. Ewan ko sa mga pangitain nyo. Basta yung personal opinion ko na naginip ako kagabi, mga kababayan. Si Sara Duterte daw, landslide. Ibinoto ng 100 million na mga Pilipino. Ibinoto ng mga Pilipino, 100 million, mga kababayan. Yan yung panaginip ko. Umiyak ang mga dilawan, pulahan, at mga loyalistang di ko masabi kung ano mga ito. Kasi naninindigan sila na gustong usigin si Sara Duterte. Mga kababayan Kaya yun, pag nagkatotoo ang aking pangitain, magiging pangulo itong si Sara Duterte. Salamat po ng marami mga kababayan. Mabuhay po.